ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papurit pasasalamat sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Batid niyang walang banal, sinumang anak niya. Batid niyang walang magiging banal na tuwirang tulad ng kanya. Subalit, batid niya rin kapag ginusto siya at tinanggap ay ganap ang pagtanggap para sa kanya. Walang hindi magbabago na kanyang mga anak. Kaya naman ibinaba niya ang kanyang espiritu upang tuwirang ipakihalubilo at damhin ng mga tao at tuwirang tanggapin ng mga nakadarama at tuwirang nakakakilala at kinikilala siya. At ang bawat nagbabalik loob na kanyang nakilala kung sino ang Diyos na tinatawagan niya, tuwirang madarama kung ano nga siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang artista, ano ba ang layunin niya? Bakit siya nag-artista? Kumita at kung doon siya masaya. Sumikat. Wala namang artistang di nagmithing sumikat, di ba ga? Sinungaling kapag sinabing ayaw kong sumikat. Doon ka nga uunlad at doon ka nga lalawak yung pagpapasikat at pagsikat mo, di ba ga? Ngunit ang mga naglilingkod ng tapat sa Ama ay di kailangang sumikat. At di nila hangarin ang matanyag. Yaong mga totoo at tapat na naglilingkod at di nila pinili ang kanilang paglilingkod, kundi sila'y pinili para maglingkod, wala silang layunin, itanghal ang pangalan nila. Iyangat ang kanilang dangal at sila'y parangalan, papuriha at pasalamatan. Kundi ang layunin nila'y makatupad, makasunod sa pag-aatas na kanilang tinanggap. At hindi naman lahat ay pagdakay nakatugon agad. Sapagkat itong amang naglagak sa kanila ng pag-aatas, nagpadama muna siya. Nagpakilala sa hiwaga at himala niya. Doon sila nakakita. Kaya naman ang bawat na pag-atasan na nakadama, nakakilala, at nakakita ng hiwaga ng Ama, ang puso nila'y nangasigla, nangagalak at nabuhay ang pag-asa. At sa bawat pagtalima nila, sila mismo ang nasisiyahan, sila mismo ang nagagalak, sila mismo ang natutuwa, yaong tapat at totoong tumanggap, yaong hindi nakikipaglokohan sa Ama, yaong hindi dinadaya ang sarili, sapagkat alam nilang Diyos Ama siya. Kaya takot nilang linlangin siya, takot nilang dayain siya, takot nilang gamitin lamang siya, sapagkat batid nilang ang Amang nag-atas sa kanila ay hindi nagpapagamit sa kalokohan. At di maaring gamitin sa kalokohan. At lalong hindi sinungaling. Kaya't
sila rin takot magsinungaling. Ang mga ginagampanan nila ay yung ayon sa kanyang pag-aatas at kung ano ang tinuturo sa kanila. Kaya naman, ang mga naturuan at inatasan ng ganang kanyang kalooban at ng ganyang kanyang kabutihan, kapag naghayag ng kadakilaan ng Ama, kapag nagpakilala sa Ama, ang mga hindi nakakakilala sa Kanya at hindi nakakadamay, kibit balikat lamang. Paanas, may pabulong, pasinghal na, nagsasabing, totoo ba yan? O dili kaya na may di man magturan, sa isip nila'y may naglalaro. Humahatol, humahamak, nagsusuri, ngunit pang taong pang-uri ang kanilang ginagawa. Wala silang espiritong sumusuri ng katulad ng kanilang espiritu, kaya sila'y nagpakababa at patuloy na nagpapakababa sapagkat ang Ama ang nagbigay kababaan sa kanila. Sapagkat siyaon sila. Nang makilala ang Ama at nagpakatotoo sa Kanya, nagpakatotoong lubos siya. Nakipagtotoo rin silang mga nakipagtotoo. Kaya naman dumaranas sila ng kung ano-ano. Ngunit matibay nilang pinanghahawakan ang salita nitong Ama, sapagkat nangusap nga sa kanila na lumaban ka anak at di kita pababayaan. Sapagkat nangungusap nga sa kanila, sumunod ka anak at ako'y kaakibat mo. Sapagkat batid nga nila na ang kanilang tinig ay di naririnig ng kapwa nila malayo sa kanila. Ngunit ang tinig niya ay naririnig kahit siya'y napakalayo sa kanila. Nang mga tumatanggap sa Kanya, ng mga nakakadama sa Kanya. Kaya naman ang puso nilang dating sisila, na dating sila'y maramdamin at dating sila'y maimbutin, dating sila'y mapanghamak, mapangutya at mapanira, na iba't iniba nitong Amang kanilang tinanggap. Ang isip nilang dating nagugulo, litong-lito, masama ang pumapasok, tanggap ng tanggap, natuto silang maglimi, magsuri, magtanto ng mga pumapasok sa kanilang isip. Kaya naman itong Ama na nalulugod sa kanila, tuwang-tuwa kapag totoo ang mga anak niyang nakipagtotoo. Subalit ang tanong nga niya, ilan sa mga nagsasabing maka-Diyos na sila, na totoo sa puso nila'y siya. Kung magkagayon at totoong siya, di sana'y hindi na marunong manakit ng damdamin ng kapwa nila. At siyaon ang pawang katotohanan, mga mahal. Sapagkat ang may takot sa Ama at totoo sa Kanya, hindi nakikinig ng basta-basta sa kapwa-tao nila. Sumusuri muna sila at inaalam ang katotohanan, ang espiritu ng katotohanan ang kasama nilang sumusuri. Hindi sila lamang bilang tao. At kapag napatotohanan nilang kathang isip lamang at gawa-gawa ng kapwa nilang may sama ng loob sa kanila, napapatawa lang sila. Hindi sila nagagalit. Hindi sila tumutulad sa kanilang ganti ng salita. Sapagkat patotoong tao ang gayong uri ng taong kapag may kinwento ang kapwa-tao, umayon, sumang-ayon, at nakiisa-isa sa paninira. Ngayon, ang tanong ng Ama, ilan kaya ang totoo sa Kanya? Hindi sasagutin niya ng kahit na sinong tao at walang makatutugon niya ng kahit na sino pa. Sapagkat tao nga ang bawat isa. Ngunit at pasubali, ang Espiritu ng Ama ay batid na batid niya. Kilalang kilala niya, yaong kaya nagsasalita'y mayroon lamang siyang hindi gusto. Yaong kaya siya nakapagparatang may galit lamang siya. Yaong kaya siya nakiayon ay may gusto lamang siya. Hindi ganang ang Ama, kundi ng pangsarili niya. Kilalang kilala niya nga ang lahat ng mga anak niya. At katulad ngayon, kung totoo kayo sa Espiritu, batid niyong walang talino si Constancia para mapagduklay-duklay at mapagninilayan ninyo ang mga tanong at kasagutan ay kayo mismo ang magsasalita. Sapagkat kayo ang nakakakilala sa sarili niyo, at kayo rin naman ang nakababatid ng mga laman ng puso niyo, lalong higit na kayo rin ang nakababatid kung anong pumapasok sa isip niyo. Kaya naman itong Ama,
Nagpupuyos ang damdamin niya kapag dinadaya niyo ang kanyang espiritu. Sapagkat nasasabi niyong wala kayong galit, ngunit hindi totoo. Sapagkat nasasabi niyong hindi kayo nagdaramdam, ngunit may pagdaramdam kayo. Paano niyo nasasabing Panginoon ko at Diyos ko? Ilang pong beses mo mang sambat niya sa maghapon ito, hindi siya malulugot sa pagtawag mo kung may tinanghi ka at may tinapon ka at tinakwil na kapwa mo. Sapagkat hindi siya gayon. Ang katwiran ng mabuti sa Ama nakukuha, ang katwiran ng masama sa demonyo kinuha. Ngunit sino ang tatanggap na ang katwiran niya ay mali kung ang pansarili niya ang pinananaig niya? At sino ang tatanggap na siya ay nasa katotohanan kung di naman totoo? Sinong dinaya niya kung nagsinungaling siya? Sa makatwid, mga mahal ko, wala ngang perpektong tao. Lahat nga'y nagkakamali ang isip at diwa nito. Lahat nga ay nagkasala ang puso ng tao. Subalit may Diyos Ama na ang iyong kamalian ay tinatama niya at nais niyang maitama ka. Ngunit kung patuloy mga ngatwiran ka bilang tao, anong naiptatama at maitatama sa iyo? Sapagkat batid ng Ama, marupok at mahina ang tao. Kaya naman ang pagtitibay na kaloob niya ay walang hanggan. At ang bawat tatanggap at makikisa sa kanyang matibay na panuntunan, walang ang makapagsasabing hindi siya buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang tao ay tao, ang Diyos Ama ay Diyos na totoo. Subalit ang Ama sa lupa ay di tulad ng Diyos Ama, kaya't maaring magkamali ang Ama sa Ama na mismo'y siya na nga ito. Ngunit at pasubali, walang amang natawagan sa lupa na naging ama ng tao sa lupa na hindi nakita ng Ama ang tama niyang gawa at mali niyang gawa. Kaya naman itong Amang totoo sa lahat, siyang humahatol sa takda. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. At kung ito lamang ang tuwiran niyong mararamdaman, dit man ninyo nasisilayan sa harapan. Kung tunay niyong tinatawagan at ninanamnam, yaong inyong kalooban ay siyang nananahan. Hindi ninyo siya lilinlangin sa inyong damdamin. Magsasabi kayo ng matapat sa Kanya at makalalaya kayo sa inyong mga kaloobang hindi tama at marapat sa Kanyang pananaw. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung may pinagdaraanan ka tao, kung ika'y si Juan ang pangalan mo, may pinagdaraanan din si Pedro at si Juanita. Sa makatwid, walang hindi pagdaraanan ng sinuman. Lahat ay may pagdaraanan sa buhay. Kanya-kanya lamang ang kaakibat na pamamaraan. Subalit kung ang Amang masusumpungan, siyang magiging kaparanan ng sinuman at kailan may di malulugmok ang kanyang kaisipan. Sa kalituhan, sa kaguluhan, sa walang kapahingahan ng pag-iisip, kundi ito'y kanyang pinapatag. At kung tunay na Ama nga ang nasa loobin at tuwirang sa kalooban ay siya nga, walang magiging damdamin na hindi makatotohanan sa kanyang kalooban doon siya kumukuha. Sapagkat ang kalooban ng Ama ay tunay na mabuti, kasiyasiya at masigla. Hindi siya humihina, hindi siya nawawala, hindi siya mawawala, at di siya mamamatay. Kaya't kung siyang tatanggapin, taong patay ang pananalig, kanyang bubuhayin. Taong masama ang kaisipan, kanyang lilinisin. Kanyang may pamamaraan, siyang may kaparanan,
at ang pamamaraan niya at kanyang kaparaanan, di mapapantayan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, magliwanag kayo ng tuwiran, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't ang wika nga, batid mo naman tao kung sino ang pinagtampuhan, pinagdamdaman mo at kinagalitan ng puso mo. At ikaw, maaring magkamali ang pandama mo, na gayon nga ang pandama mo, na totoo sa kapwa mo tao. Alimbaway, nagdamdam ka sa kapwa mo, hindi maaring 100% alam mo dapat ka magdamdam sa kanya. Sapagkat hindi mo sinisigurado at di mo masisigurado na totoo nga yung laman ng isip mo kaya ka nagdamdam sa kapwa mo. Subalit ang Ama, alam na alam niya. Kaya kung siyang magdaramdam sa mga gawa ng tao, tutugot na siya. Buhay ba ang Ama? Isusumpa niya ng lahat ng mga tao. Baka wasakin niya na itong mundo. Ngunit dahil nangako siyang tapat, hindi niya na ginagawa at hindi niya nagagawin na wasakin sa pamamagitan ng baha. Ngunit, lahat ng salita niya nang dahil tinutupad niya at sinusunod niya at may katuparan at may kaganapan, ang salita niyang pananala nagaganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung tunay kang sa Kanya at tunay na may takot ka sa Kanya, hindi mo lilinlangin mismo ang kalooban mo. Ang kalooban mo. Sapagkat alam mong nababasa niya ang laman ng puso mo, nararamdaman niya ito. Nababasa niya ang laman ng isip mo at nararamdaman niya kung sino ka at ano ka. Ang kapwa mo, mapaglilinlangan mo, wika nga sa tuwina, ngunit siya'y hindi. Kaya napakasarap na siya mismo ang makasuri sa iyo kung anong laman ng puso mo at totoo yung nasuri niya. Na tulad ng sinabi mo na gayon ka nga. Paano kung nasuri niyang mali at dito to, katulad ng sinabi mo, ang nasuri ng Ama? Alam mo ba kung anong gagawin niya sa'yo? At siya ang nakakatakot. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mga mahal, dito sa mundong ibabaw, ang nagpapakatapat at nagpapakatotoo inaabuso ng kapwa-tao. Subalit, ang totoong tapat at nagpapakatotoo, gawin man niya o ng kapwa-tao, hindi pa rin sila natitigatig sapagkat alam nilang mayroong Ama na totoo tapat sa kanila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nawa, gayon ang maging damdamin nyo? Naway, gayon ang maging kaisipan nyo? Naway, maging gayon kayo tao? Yamang ang Ama nyo'y tapat kanino man na kapwa nyo tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kayo-kayo, maging sino man kayo, isa lamang sa pananaw niya, tao pa rin ang tawag niya. Bagamat ang wika niya ay mahal na mahal ko kayo. Batid niya rin ang totoong sa kanya'y nagmamahal. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? At ginawa niyang halimbawa ang Kristo
upang mapatotohanan ang katapatan at pagiging totoo. Ang Kristo, nang dahil totoong mahal niya ang Ama, ang sinunod niya ang Ama, hindi ang pagkatao. At napatotohanan din ng pagkakatawang tao, maari palang malabanan ng pagkatao kung malakas ang iyong espiritu. Yaon ang ibig tukuyin ng Kristo. Ibig sabihin lamang, palakasin ninyong pagtitiwala niyo sa Ama at tanggapin niyong puspos ang espiritu niya at matutulad kayo sa nagkatawang tao na hindi inalintana ang mundo, kundi ang makasunod sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Ngunit sino nga ang makatutupad at makagagawa nito? Wala ni isa mang tao bilang pagkatao. Makatutupad, makagaganap at magagawa lamang ng mga anak ng Ama kung pawang ang tatanggapin yung kanyang espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya susuriin niyo ang mga pumapasok sa isip niyo. Susuriin niyo rin ang nararamdaman niyo. Upang di kayo makagawa ng paninira ng kapwa niyo. Kaya nga kapag ang inisip ng tao, kung yung kanya lamang ay wala nang maglilingkod. Sapagkat kung nakagawa man ng mabuti sa iyong kapwa mo, ikaw rin may nagawa kang mabuti sa kanila. Hindi baga? Ngunit may mga taong hindi nila alam yung nagawa mo sa kanila, kundi ang alam lamang yung nagawa mo sa kanila ang mali. Yung mabuti wala na. Tama ba? May mga taong gayon. Tanggapin at aminin. Subalit, kung hindi kayo gayon, huwag kayong masaktan. Kung gayon naman kayo, suriin nyo, sapagkat pinaabot ng Ama, hindi tama ang gayong pag-uugali. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Sadyang kay buti ng Ama. Sadyang kamangha-mangha ang taglay na espiritu kahit ikay bata pa at may edad ka. Parehas lamang kapag may banal na espiritu ka, nakamamangha ang gawa sa iyo. At yung gumagawa sa iyo, hindi mo man nakikita, yung nagagawa mo'y sadyang kamangha-mangha nga kapag ang kapwa mo'y nakakilala sa iyong mabuting ginagawa. Buhay ba ang Ama? Tulad ng pagsugo ng Ama sa anak, na pinagkatawang tao man na binahagi sa isang ina, na nagkatawang tao bilang sa isang ina nagmula, pinakita pa rin ng Ama na pagkakaiba ng kanyang espiritu, ang pagkakaiba ng kanyang espiritu sa pagkataong taglay ng nagkatawang tao. Buhay ba ang Ama? Ano ang pinakita? Musmus pa, bata pa, ngunit kamangha-mangha ng ginagawa niyang pananalita. Namamangha ang mga may karunungan, ang may kaalaman, sapagkat nasusuri nila yung kanyang mga pananalita. Kaya nasabi nilang,
kamangha-mangha. Ngunit subukan mong magsalita ng kahit kamangha-mangha. Ang taong walang pangunawa, hindi niya namamanghaan yung magandang salita. Hindi niya naunawaan, kaya wala siyang pandama. Buhay ba nga ma? Sapagkat pinapantay lamang sa salitang tao ang kanyang naririnig. Sapagkat hindi niya nga nararamdaman at hindi niya naunawaan, kaya't ang salitang pangtao at gawang pangtao ang siyang pinapantayan. Ngunit paano mapapantay ang gawa at salita ng Ama sa tao? Sa taong salita, sa taong gawa. Mga minamahal, huwag nang mahirapan ang loob nyo. Huwag mahirapan ang isip nyo. Sapagkat bilang tao, hindi nyo maunawaan kung magbibilang taong pag-iisip kayong magsusuri at magdadama. Humingi kayo ng karunungan sa Ama. Humingi kayo ng Espiritu sa Kanya. Nang maramdaman nyo kung paano kumilos siya. At nang mapatutuhanan nyo, yung Espiritu pala niya ay nagtuturo ng mabuti at pinakamabuti ang daladala niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya nga kapag nanghina ka, nanlamig ka, susuriin mo rin kung papaano. Ako po, eto na, bilang tao. Maaari bang ako'y magbahagi bilang tao? Isa lamang po ang tinanong ko sa Panginoon Muli na naitanong kong matibay, matindi. Panginoon, kung makalulugod sa iyo, na tumigil akong maglingkod sa dako mong ito, at ako ay magsisimba na lang. At makikisama na rin ako sa kapwa ko na wala pa akong maraming dinadala. Hindi ko na iniintindi yung sa oras ng pagising ko may obligasyon na ako. Sa oras ng gampanin ay nagmamadali ako. May oras pa ako sa mga anak ko, may oras pa ako sa mga apo ko, may oras pa ako sa asawa ko, may oras pa ako sa lahat. Ibigay mo na lang po, Ama. Totoo pala Sapagkat maraming may nagsasabi, kahit naman hindi ako nagpupunta ng dambana, alam naman ng Diyos ang ginagawa ko, Diyos din naman siyang sinasamba ko Bakit nagagawa po nilang ikatwiran yun, Ama? Ako ba'y walang karapatan na ikatwiran ko rin to sa'yo kung tama sila? Kung tama po sila, at nasa tuntunin mo pa rin ang ginagawa nila, magparehas na lang po kami para wala akong masyadong maraming dinadala. At wala na akong maraming obligasyon. Maliligtas pa rin pala ako at nasa tama pa rin ako sa iyo Ganun na lang po gagawin ko, Ama. Ganun na lang po. Sapagkat sa mundong ito, isukong mo nga ng buong lakas mo sa kapwa mo tao. Ibigay mo man ang lahat. Totoong pagmamahal, totoong paglingap, totoong pagtanggap. Kapag hindi ka ginusto ng tao, kapag inayawan ka, ayaw talaga, wala nang kwenta lahat ang ginawa mo. Di ba ga? Paano mo gugustuhin ng tao? Paano ka pang magmamahal ng tao kung magbibilang tao ka? Sa palagay nyo, magagawa pa ba kung tutularan ng katwiran ng iba? Ganun pala Susunod na lang ako. Sasama na lang ako sa alam kong makikinabang din ako. Na hindi pa ako magpapakahirap ng ganito. Na pagmulat ng mata mo, kailangan magpakadulog-dulog ka. At idulog mo yung hindi iyo, yung hindi sa'yo, yung iba. Sapagkat gaganap ka. Yung humingi ka, hindi para sa'yo, kundi para sa iba. Hindi naman nakikita yun ng kapwa mo. Hindi naman yun alam ng kapwa mo. Lalo't yung umaayaw sa'yo, lalo't yung may paratang sa'yo, lalo't yung may bintang sa'yo, lalo't yung galit sa'yo. Bakit mo nga gugustuhin pa ito?
Mga kapatid, may karapatan din akong magsalita. Binigyan akong karapatan ng Diyos, tulad ni San Pablo. Binigyan siya ng karapatang maiulat ang damdamin niya at katotohanan ng puso niya. Ngunit hindi ko pinapanig at hindi ko sasambitin ng makasisira ng kapwa ko. Sapagkat kung ako'y sinisiraan, ako maraming alam na kasalanan ng tao. Ako'y maraming alam na sikreto ng tao. Mula sa unang araw kong maglingkod, marami na akong natuklasan na gawang katiwalian ng gawa ng tao. At mula sa unang paglilingkod ko, marami na rin akong nalamang mga impostor na tao. Mga mapagpaimbabaw. Ngunit pinakitunguhan ko pa rin. Nakisama pa rin ako. Ngunit ako, anong kasiguraduhan kung lahat ng kasama ko'y totoo sa akin? Wala akong kasiguraduhan. Ang Diyos lamang ang siguradong-sigurado kung sino sa akin ang tapat. At ako rin, alam din ng Diyos kung gaano ko katapat sa Kanya. Ngunit isa man sa inyo, isa man sa atin, walang nakakasigurado. Sapagkat ang tao'y ganyan ang pag-uugali. Gawin mo ng lahat ang magagawa mo. Dahil may takot ka sa Diyos at tapat ka, totoo ka. Ang makikita lang sa'yo, yung pagkakamali mo na hindi pa totoo, yun ang masakit doon. Yun ang masakit doon. Kung magbibilang tao kay aayaw ka na. Yung pagkakamali ng iba na nadamay ka at nagkasala sila, pati ikaw kasalanan mo. Masakit yun kung magbibilang tao ka. Subalit tulad ng Kristo, walang hinabilin at tinugon. Anak, gayon pa lang batid mong hindi totoo ang kinatwiran ng kapwa mo? Ano't tutularan mo nga sila at itatanong mo ito sa akin? Batid na batid mo na may katwiran lamang ang tao kapag ayaw niya. Ngunit ang totoong katwiran ko'y hindi maabot. Aminin lamang ng tao na kaya umayaw sa kapwa-tao, may damdamin. Pero paano malalaman niya ng kapwa mo kung patuloy mong ililihim? Sa Diyos Ama, hindi makapaglilihim ang sinuman. Kaya't napakahirap magsinungaling. Sasabihin mong wala ka sama ng loob pagkatapos meron. At pagkatapos sasambay mo ang Diyos at sasabihin mo, totoo ka, tapat ka. Huwag po. Huwag. Sapagkat di natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Hindi natin alam ang wakas ng ating hangganan. Hindi ninyo alam kung kailan babawiin ang lakas nyo. At ako rin. Kaya ayokong magsinungaling. Hindi na ako maglilingkod kung may sama ako ng loob sa inyo. At kahit na kanino, sapagkat dinadaya ko ang Diyos. Hindi ko siya madadaya. Nasasabihin ko wala ako sama ng loob, meron pala. Ayokong suritin ako ng budhi ko. Na yung sinabi ko, ako rin ang magdala. Hindi ako makakatulog. Hindi ako makakali dahil susumbatan na ako ng Diyos. Sinungaling, sinungaling, sinungaling. Bakit nagagawang? Kaya kapag napatag yung nagsisinungaling, ako rin, titigil na ako. Magsisinungaling na lang ako. Yan ang katotohanan po na natutunan ko sa Diyos. Yan ang katotohanan na itinuro sa akin ng Diyos. At kung hindi siya naman ang nagturo sa akin, ayoko na. Hindi na ako maglilingkod. Ngunit pinatotohanan lamang niya kapag may sinabi siya sa akin, nahihiyayo mo anak, humayo ka anak, sapagkat nais ko, muli humayo ka. Hindi ako ang gumugusto sa mga taong pinupuntahan ko. Silang nagsasabi na pumunta po kayo dito. Subalit, gaano katotoo ang puso ng tao at gaano katotoo sinasabi ng tao. Nasasabihin sa iyo, mahal ka? Ang pagmamahal ay hindi nagpapasakit ng kalooban ng minamahal. Yun ang natutunan ko sa Ama. Kung may magagawa ka, gawin mo dahil minamahal mo siya. Ngunit hindi mo siya pasasakitan ng loob. At hindi mo siya pararatangan. At hindi mo siya pagbibintangan dahil minahal mo siya at mahal mo siya. Ngunit hindi po.
Kabaligtaran po ang nakikita ko. Kabaligtaran. Kaya't kung mapatatangay ako, magulang ko nga, asawa ko, mga anak ko, apo ko, kulang na kulang ang araw ko. Kung katwiran nyo ay mahalaga ang pamilya nyo at kabuhayan nyo, ako rin, wala ba akong pagpapahalaga sa kanila? Ngunit kung lahat ng katwiran nyo itutularan ko, walang makikipagtotoo kay Kristo. Kaya't ang Ama na ang humatol sa lahat ng ginagawa natin. Siya namang nakakaalam. Yun na lang po ang aking sasabihin sa inyong lahat. Hindi ako pwedeng magsalita ng kasiraan ng kapwa ko, na makasisira sa kapwa ko, ngunit ako'y sinisiraan. Dahil ako'y hindi makapangatwiran. Dahil ako'y hindi pwedeng magsalita ng masakit, sapagkat magkakasala ako. Ganun ba? Kayo lang ba ang may karapatan? At ako'y wala? May karapatan din ako, ngunit takot ako. Naway gayon din kayo, magkatakot kayo. Sapagkat pare-parehas lang naman po tayong tao eh. Pare-parehas lamang tayong tao. Hindi lang pare-parehas ang ating kapalaran. Ngunit kung nagpapahalaga kayo sa mga anak nyo, ako rin. Kung nasasaktan kayo para sa mga anak nyo, ako rin. Kung nasasaktan kayo para sa mga kapatid nyo, kung nagmamahal kayo sa mga kapatid nyo, ako rin dapat, di ba? Sana po, huwag kayong makasarili. Sana po, totoo kayong may takot sa Ama. Nawa po'y totoo kayong magpakatotoo sa Ama. At huwag lang ang katwiran nyo ang inyong intindihin para masabi ng Ama, totoo kayo sa Kanya. Ang mahirap sa tao, dahil isang apo kuntsing, sabihin na lang ang gusto. Tagapakinig na lang ba ako? At tagapagkontra para walang mag-away? Paano naman ako? Sinong tagapagtanggol ko? Wala man. Pero ang Diyos po, alam niya lahat. Siyang nakakaalam ng lahat. Mga pasyente, wala kayong kaalaman sa lahat ng kaganapan sa buhay ng sinuman. Ngunit ito'y dapat nyo ring matutunang pag-uugali. Sapagkat kung naririto kayo at ang kailangan nyong gumaling ay katawang pisikal lamang, at ang ugali nyo hindi nyo pagagamot sa Diyos, anong silbi ng gumaling kayo? Mga kapatid, kung kilala nyo ang Diyos, patunayan nyo. Mga minamahal ko, kung totoo kayong maka-Diyos, patunayan nyo. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Sapagkat makapamumuhay kayong malakas habang malakas kayo. Hindi nyo naman makikita agad kung ano'y gaganti sa inyo eh. Sapagkat habang may biyaya kayo, akala nyo pagpapala lahat ito. Ngunit, tandaan nyo, alam ng Diyos, alam ng Ama, ang bawat kapwa nyong hindi totoo kayo. Sa kanila, at kung totoo, totoo kayo sa kanila. At kayo rin, kung totoo kayo, na tulad nila. At di rin kayo totoo, katulad nila. Magandang maga po, mga minamahal ko. Salamat, Ama ko. Maraming salamat. Bilang Ama ka naming lahat, sa pahintulot mong binigkas sa bibig ko, narinig mo ang lahat,
Hindi ko itatatwa at ililihim, kaya ko hayagang sinambit ito. Sapagkat batid ko'y bulong ko man, maririnig mo pa rin. Kuyumin ko man sa puso ko'y alam mo pa rin. Bakit kita lilihiman ng tunay kong damdamin? Bakit ko'y lalagay sa di tama ang sarili ko? Samantalang tinuro mo na sa akin ang tama. Hindi man ako matwid at banal, Ama. Bilang Ama naming lahat, Ikaw ang nakababatid ng lahat ng aking laman ng isip, ng mga ginawa ko at mga nasabi, kung totoong ako nga ang nagsabi sa mga sinasabi ng tao. Sapagkat Ikaw rin ang nakakaalam at walang malilihim sa iyo ang lahat ng kaganapan. Ikaw rin ang magbadya at Ikaw na rin, pinagkakatiwala ko na rin sa iyo lahat, ang lahat-lahat. Bahala ka na sa amin, sapagkat Ikaw naman ang aming Diyos na tinatawagan. Diyos na buhay, alam mo ang aming damdamin, alam mo ang aming saloobin, alam mo ang aming kailangan, alam mo ang aming ginagawa, at binabalangkas pang gagawin, at iniisip na gagawin. Walang malilihim sa iyo kung kanino kami taong tapat, at kung sino ang aming tao na niloloko sa sarili namin, kaming nanloloko. Alam mo rin kung totoo ang bawat pakikitungo. Kaya aking Ama at Ama nila, Ama naming lahat dito sa lupa, kayo na po ang bahala. Linisin mo ang aming diwa. Pakapuspusin mo kami ng liwanag mo. Pakalinisin mo kami ng banal na dugo ng anak mo, at nang hindi kami talusir at sinungaling. Nang sa gayon, totoo naming makamtan ang iyong mga pangako sa amin. Amen. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, aminin ko po sa inyo, kung minsan ay naganap sa buhay nyo na nagsabi ang mga anak ninyo, kaya asawa nyo na, ay, bakit ganyan? Ba't nagagawa sa iyan? Ba't ginawa sa iyan? Ganun pa rin ba ang pakikitungo mo kahit ganun ang ginagawa sa iyo? Naranasan nyo rin yan? Naranasan ko rin yan. Ngunit kailanman, di ko pinanaig ang sa kanila, kundi ang sinasabi ko, kung ganyan ang isip nyo, huwag nyo na akong isama. Ibahin nyo ang damdamin nyo sa akin, sapagkat kung tutularan ko kayo sa damdamin nyong nasasaktan, nahihirapan dahil alam ko mahal nyo ako, hindi ako makapagtatagumpay. Mga kapatid, bakit ito pinasalaysay at ngayon ay itong mensahen? Tulad ni Kristo, ang sinabi ng mahal na birhen, nasaan ba ang anak niya? Bakit mo ako hinahanap? Bakit niyo ako hinahanap? Na dapat ngayon ay wala ako rito, kundi dapat ako'y nasama ko. Na ngayon din sa oras na ito, kung pinili ko ang mga anak ko, dapat wala ako sa inyo. Dapat wala ako kung pinili ko ang sarili ko. Sapagkat matagal na akong sinasaktan ng damdamin ng tao. Mula sa simulang maglingkod ako'y sinaktan na ako ng tao. Physical, wala. Pero damdamin, madalas. Kung ako'y namatay sa ginawa nilang pagdaramdam sa akin, at dinibdib ko, natalo na ako. Kaya hindi ko sila sinusunod at di ko susundin. At yun ang patotoo po, mga minamahal. Kung hindi natin tatalikuran ang ating sarili, mawawala tayo. Mawawala tayo sa pagnanasang tayo magpakatotoo sa Ama. At yan po ang hinihiling ko, ipanalangin ang bawat isa. Hindi lang kayo ang dapat ipanalangin. At hindi lamang ang dapat niyong ipanalangin ay sarili niyo.
Sapagkat, ang mga umaayaw sa akin ay talagang tuwan-tuwa kapag ako'y umayaw nito. Natalo ka na. Yan ang totoo. Subalit yung may totoong nagmamahal sa akin at tapat na nagmamahal sa akin, na sadyang ako'y pinapahalagahan, ang gusto nila makapagtagumpay ako, di ba? Kaya salamat sa mga gusto na ako'y tulungan, suportahan at minamahal. At totoong nagmamahal na kumakalinga sa akin at nagmamalasakit sa kapwa nila. Hindi nalihim yan sa Ama at hindi ko po tinatatwa. Lahat ng tumulong sa akin, kilala ng Ama, wala man akong may ganti, siya ang gumaganti, siya ang gaganti. Hindi lang kayo gagantihan ng Ama ng mabuti, kundi totoo kayo. Ngunit kung totoo po ang ginawa niyo sa akin, 100% sinisigurado ko, hindi man ako makaganti, siyang gaganti sa inyo. Dahil yun ang sabi niya sa akin. Pasubali ko hindi ka maring maglingkod sa dalawa. Siguradong matatalo ang isa at pipiliin mo yung isa. Kaya ngayon pa man, ang wika ko ako ang piliin mo. Maniwala kayo sa hindi, ano po? Basta ang mahalaga ang Diyos na nakatungo at nakaririnig, siyang nakakakilala sa akin at nakakikita. Hindi ko naman po kailangan manalumpati rito para pagtiwalaan niyo ako Ang Diyos ang magbibigay. Kung totoo kayo sa Diyos, mararamdaman niyo totoo ako. O hindi. Hindi ko sasabing totoo ako. Uy, maniwala kayo sa akin, totoo ako. Kung totoo ang puso niyo at totoo ang Diyos ay nasa inyo, siya magpapadama sa inyo. Sapagkat alam naman niya yung totoong ginagawa ko. Hindi ko na kailangan pangalandakan sa tao. Alam niya yung lihim kong ginagawa kapag ako'y nasa tahanan, na hindi niyo nakikita kung ano yun. Kaya hindi ko na po kailangang magmagaling pa kanino man. Ito ang pamamaraan, ito ang daan, at ito rin ang pagkakataon para sa oras na ito ay magkaroong buhay ang kasaysayan ni Kristo. Ikaw ba'y naglingkod? Ano'y sinuko mo kung di ka nasaktan? Ikaw ba'y naglingkod? Anong pagbabago mo kung ganyan pa rin ang ugali mo? Paano mo na ipaglaban ang Ama? At paano mo na ipaglaban ang Kristo sa buhay mo? Kung dinaig ka ng sarili mo at nanaig ang pagkatao mo. Wala po akong pinatutungkulan at pinatatamaan. Ito'y totoo na dapat ihayag at iulat. Sapagkat ito ang nais ng Diyos. Ito ang totoo. Kailangang may masabi kang sinuko mo para masabing sumuko ka nga. Kailangan may pagdaanan ka para masabing naglingkod ka nga. Ngunit kung alam mo hindi ka niloko ng kapwa mo, huwag mo namang paratangan ng totoo. Para sa'yo, ngunit hindi naman pala. Di ba ganon? Mamahal, ang isang sinungaling magagawa niya sabihin, ang hindi kahit totoo naman. Ngunit paano naman yung mga nagpapakatotoo? Paano yung mga nagpapakatotoo? Sa totoo lamang, kung sino mga nagpapakatotoo, siyang mga pinaparatangan sa mga hinahatulan at nagkakampi-kampi. Yung mga magkakatulad ang pag-uugali nila. Hindi bali na. Hindi bali na po. Tama ba? Kaya ngayong oras na ito, ipagnilayan ninyo kung totoong nakasadyos kayo. Pagnilayan ninyo. Dapat kung totoo kayo at ang Ama ang nasa inyo, mga kapatid, ang soloobin at saloobin ng bawat isa, hindi maaring, ikakatwiran mo, sabihin mo maneka, papanigan pa rin niya yung si ganyan ba't ka pa magsasabi, hindi naman niya papanigan ka, siyempre sila ang malakas doon. Siyempre sila ang kasama niya, siyempre sila. May ganun ba sa lingkod ng Diyos? May ganyan bang pag-uugali?
At hindi ka man lingkod ng Diyos kung totoo kang tumanggap, tanggol mo ang katwiran ng Diyos, tagapaghayag ka ng katwiran at kalooban ng Diyos, at nadama mo siya, ganun din ba ang kalooban mo? Alang-alam ko po, hindi sa Kanya yun eh. Kasi yun po tinuro sa akin ng banal na Espiritu at ng Ama eh. Itinuro niya yun sa akin, kaya yun ang kinukuha kong ugali. Kaya pinipilit kong wag masaktan ang puso ko, sapagkat kapag nasaktan ito, di nyo na ako makikita rito. Sinisigurado ko po sa inyo. Bakit? Ngunit masaya ako dahil masaya ako sa paglilingkod ko. Kapag may nahango ako, tuwan-tuwa ako. Kapag may gumaling, tuwan-tuwa ang puso ko. Kahit hindi ko alam paano siyang gumaling at nagbago. Dahil yun ang Diyos. Siyang nagbigay ng ligaya sa puso ko. Siyang nagpadama sa akin. Kaya nasiyahan ako. Dahil totoo yung ginawa ko. Ngunit kapag nasasaktan kayo, nandyan ba yung Diyos sa inyo? Ayaw ko na pong maglingkod kapag nasasaktan ka eh. Nasa Diyos ka pa rin. Bakit ganon? Bakit ganon po? Magnilay po kayo. Bakit ganon? Ang bawat nagaganap sa buhay natin na hindi natin gusto, kung may mabuti kang ugali, mabuti kang pandama, mabuti kang pag-iisip, ayaw mong makasakit ng damdamin ng kapwa mo, di ba? Ngunit kung ginawan ka na ng sakit ng kapwa mo, tanggapin mo na yun kung tunay kang may Diyos sa puso mo. Bakit nagagawa ng ibang hindi? Pagkatapos sasabihin, maka-Diyos, alam niyo po, wala naman akong mapapala sa pagpapahayag kong ito sa inyo eh. Maliban ng yung natuwa, matutuwa sa akin. Nasiyahan, yung nagalit, lalo pang magagalit. Ano pong mapapala ko dito? Meron ba? Ngunit ito ang Diyos. Ito ang gusto ng Diyos. Magpakatotoo. Ito ang gusto ng Diyos. Huwag mong katakutan ang magagalit sa iyo. Kundi siya ang katakutan mo na kapag di ka nakipagtotoo sa Kanya. Huwag kang mahiya kung wala kang totoong ginagawa. Na ano man ang pinaratang at paparatang sa iyo, kung di mo totoong ginawa yan, hindi ka dapat mahiya. Bakit kayo nahiya sa kapwa nyo? At bakit na ipagtatanggol yung gusto nyo at yung ayaw nyo, binabagsak nyo? Hindi ganon. Huwag. Hindi tama yan sa pananaw ng Ama. Hindi totoo yan. Sa oras na ito, sa araw na ito, ang magalit na lalo pang nagalit. Basta ako hindi galit, bahala ng Diyos. Ang natuwa, nagliwanag, tumanggap, at nakaunawa, bahala na rin ang Diyos sa Kanya. Masiyahan siya at magalak. Ganyan lamang po ang dapat na maging katwiran ko, sapagkat kapag hindi, ayaw kong masayang ang 14 na taon. Hindi naman kayo malulugi eh. Hindi naman kayo. Hindi niyo naman ako ililigtas, di ba? At lalong hindi niyo ako bubuhayin, di ba? Lalong hindi naman ninyo ako bubusugin araw-araw eh. Sapagkat mabigyan niyo ako ng ilang beses, magsasawa kayo sa akin. At lalong hindi niyo bibigyan kabuhayan ng mga anak ko. Ngunit ang Diyos, natakot akong tumalikod sa Kanya. Siya lahat ang pag-asa ko sa buhay. Kaya, bago ako lumuwal sa inyo, sinabi ko na sa Panginoon, gawin niyo po ang gusto niyong tuparin ko. Iatas mo sa akin ang dapat kong sungin, kung saan ako hahayot tulad ng pagpapahayo mo, na muli kong ibalik ang paghahayo. Bigyan mo lang ako ng talino, at patuloy mong ibigay ang salita mo. At bigyan mo ako ng magaling na pakikitungo at mabuting pakikitungo sa puso ko, nang hindi ako mahirapan kahit kaninong taong sutil.
at mayabang, sinungaling, mapagkunwari, para maunawaan ko ang tao sa mundong ito. Yun lang po iniling ko. At tulungan mo ang pamilya ko, nilalaga ko sa iyo ang paglilingkod ko. Gamitin mo ako habang gusto mo, Panginoon ko, na huwag akong magkasala sa iyo. At ikaw nang bahala sa bawat araw na nabubuhay kami sa lupa. May mali ba ako sa dinesisyon ko? Kung kayo'y para sa kanyo'y mali kayo, para sa Diyos, totoo ang sinasabi ko. Kaya wala po akong kahihiyaan sa inyo. Pagtalikod nyo sa dambanang ito, naman ang naging laman ng puso't isip nyo, hindi ko man alam, ang Diyos alam niya. Ano man ang laman ng puso't isip nyo para sa akin, hindi ko man alam, ang Diyos alam niya. Ngunit, tandaan naman po ninyo, wala kayong magiging kapakinabangan sa gawain ito kung masama ang isip nyo sa akin. Sapagkat, alam ng Diyos na nakikipagtotoo ko sa inyo. Alam niya rin kung papaano ko pinaglalaban ang kanyang salita, ang kanyang gawa. Kaya, maraming salamat sa mga totoo na totoong ako'y pinahahalagahan, minamahal, at totoong tumanggap sa Diyos. Sigurado, di ako malilimutan. Ngunit, yung magsasabing maka-Diyos, at ako ay sinasaktan, di ko kaya tanggapin. Di ko kaya tanggapin patawad. Sapagkat yun ang natutunan ko sa Diyos. Huwag kang magtanim sa kapwa mo tao ng pagdaramdam, hinanakit, galit at puot. Sapagkat paano ka magpapakabuti at paano mong gagawing mabuti ang ilan, nadadamayan mo, nababahaginan mo ng mabuti kung sa ilan naman may masama kang damdamin at isipan. Ayaw kong dayain ng Diyos, ayaw kong lokohin ng sarili ko. Magandang umaga po muli sa inyo. Bakit ito naging mensahe? Para sa buong mundo ito, hindi para sa inyo lamang. Tandaan ninyo, mga minamahal ko, para sa buong mundo ito, hindi para sa inyo lamang. Ang kailangan ng Ama'y magpakatotoo ang tao. Ang kailangan ng Ama'y totoo ang tao. Ang kailangan nyo'y magpakatotoo, sapagkat kung kayo mismo ang totoo, mararamdaman nyo yan sa puso nyo. Masisiyahan kayo. Magagawa nyo yung gusto nyo. Ngunit pipiliin nyo yung gagawin nyo, baka nagagalit ng Diyos sa ginagawa nyo. Ganun dapat! Hindi ba? Kung totoo kayo sa Diyos. Ngayon, kung may naganap sa buhay nyo na di nyo pinili at ginusto, ibigay nyo pa rin sa Ama. Sapagkat siya naman ang may alam ng lahat, di ba? Para makalaban kayo araw-araw, matatag, matibay, may galak, may payapa. At siyaon po ang nagaganap. Sapagkat, gayon siya. Napatutulog ka ng mahimbing, napakakain ka ng may lasa, nakakapakitungo ka kahit na sino pa, na hindi ka plastikan tulad ng salita ng tao, kapaimbabawan na wika ng Ama. Sapagkat, mahirap sasabihin mong mahal mo ito, hindi pala totoo. Sasabihin mong kapatid kita, pero demonyo pala pananaw mo sa kanya. Huwag po ganon. Huwag ganon, mga mahal ko, nang makinabang kayo. Sapagkat ang Diyos ang hahatol sa lahat ng tao. Dito sa lupa, magagawa mong hatulan ng kapwa mo, husgahan ng kapwa mo, at ikaw na walang laban, hindi ka makagagalaw, hindi ka makaiimik. Ngunit pakatandaan, may Diyos kang sa'yo ay hindi magpapabaya. Sa Kanya makipagtotoo,
Sa Kanya ka makipagtotoo. Siya ang tagapag. Ligtas mo. Tagatanggol mo. At tunay na galak mo. Sapagkat siya may-ari ng buhay mo. Sumainyong kapayapaan. Ang mga mag-iisip na naman ng masama at nag-iisip ng hindi tama, galit na naman po siguro si Apo Conching at may problema na naman. Kailan ako nagpadamay sa inyong problema? Nagkakasala kayo sa tuwina. Kaya kayo nasasaktan, nagpapatama, pinatatamaan. Yun kayo eh. Ugali kasi ninyo yun. Magpakatotoo po tayo. Kung di mo ugaling magpatama ng kapwa mo at magparunggit ng kapwa mo, ba't iniisip mo sa kapwa mo? Wala. Walang mababago kapag gano'n ang ugali. Dapat yun ang mawala. Kundi namnamin ang totoong salita. Kundi namnamin ang totoong banal na aral. Ano ba ang gusto ng Ama? Di ba itama ang mali? At yun ang nakikita niya sa ibabaw ng mundo. Yun ang nakikita niya sa tao. Kaya't yun ang inuulat niya. Ngunit hindi ikaw yun. Kung hindi ka ganon, ba't ka nasasaktan? At kung ikaw naman, dapat baguhin mo dahil yun ang pahatid ng Ama. Baguhin mo. Ayaw niya ng masama ang pag-iisip mo. Buhay ba ang Ama? Ayaw niyang masakit ang kalooban mo. Sapagkat anong silbi ng Panginoon, Panginoon, Panginoon ang bibig mo? Pagkatapos, ba't ka nasasaktan kung siya nasa puso mo? Hindi ba? Kaya kung malinis ang isip nyo, malinis ang puso nyo, nakinig kayo, nang naglilimi, nagtatanto, tinatanggap nyo, sinusuri nyo sarili nyo, hindi nagpaparatang kayo ng kapwa nyo. Hindi ba gagayon? Yan ang totoo. Yan ang pawang katotohanan. Sapagkat, ang walang sugat di naman masasaktan. Ang may gasgas at di pa nagbabahaw, konting galaw, maaaring masugatan muli at lumalim. Ngunit paano ka makakabawi? At paano maalis sa iyong sugat kung lagi ka na lang nasasaktan at magdurugo? Paano mo nasabing nasa iyo ang Diyos mo? Paano mo nasabing Diyos ko, tama ko? At sasabing matuwid ka sa pananaw niya. At sasabing maka-Diyos ka. Gayon pala ugali mo. Nasa banal na aklat lahat ang tinuturan ko. Hindi ko nililisya. Sapagkat si Constancia hindi niya magagawang sambitin na sinasambit niya. Ngunit nagpaparatang kayo. Kayong mapagparatang. Kaya, kayo na magdala sa isip niyong mahirapan. Huwag na siya. Hindi na siya. Sapagkat kung magiging sakit ng kalooban niya mararamdaman, wala na akong gagamitin ngayon sa oras na ito. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, walang pinagkaiba sa nilapastangan mo ang kapwa mo. Nagawa mo minsan. Nakasisigurado ba yung nilapastangan mong hindi nagagawin muli yon? Ngunit ang Ama, nakasisigurado kayo na kung kayo sinasaktan ng kapwa nyo, siya hindi kayo sasaktan. At siya karamalaya. Nek karamanayahanam. Nek karamanayahanam. Nek karamanayahanam. Sumainyong kapayapaan. Agarian kayo ng tuwiran. Malubos ang inyong kagalakan. Kasiyahay inyong kamtan. Hindi lamang sa tinapay. Nabubuhay ang nilalang. Alamin niyo ang katotohanan nang magtibay ang inyong kalooban. At sa salitang banal, magpakatotoong tuwiran upang kung paano nyo nalaman
nabatid niyo ang katotohanan sa buhay niyo'y magawang lubusan. Kung ano ang salita, magawang walang pagkabulak. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mag-ibigan kayo tao, sapagkat sa tuwin ay binabahagi sa inyo ang kapayapaan. Kaya't kung ito ang nasa sa inyo, malinis ang inyong kalooban. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kung wala nga kayong malasakit sa kapwa nyo, at may kakayahan kayo, ano nga bang pakialam nyo sa kapwa nyo? Samantalang mabubuhay kayo kahit wala sila. Yun ang batid nyo. Ngunit pakatandaan nyo, kung wala kayong malasakit sa kapwa nyo, hindi kayo maka-Diyos Ama na tinatawag nyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Bakit? Parang malungkot yata kayo. Malungkot ba kayo o kayo'y nagagalit? Nakatingin kayo lahat sa akin para ako. Bakit po ba? Anong kasalanan ko sa inyo? Wow. Ay, salamat naman kung nasiyahan kayo. Totoo po ba yon? Baka paglabas niyo bahala ng Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tapin. Alam ko ay magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Bakit nga ba bilang Apo Kunching, ba't kailangan pa bang pumunta sa ibang lugar? Dito lang makapaglilingkod na. Dito lang may pinaglilingkuran ka na araw-araw. Ngunit yun po ang habilin sa akin Humayo. Muli humayo. At napapatotohanan ko naman pong siya ang nagsasabing humayo, dahil kung ako lang gusto kong humayo at ako lang ang may gusto, wala pong tutulong sa akin nang dahil po totoong siyang nangungusap, nagugulat na lang po ako sa mga sasakyan na nakailera dyan para sumama sa akin Yun ang patotoong hindi niya ako pababayaan. At kung totoo naman sa puso ng mga nakikiisa sa akin at sumasama para maglingkod kami, pare-parehas, kapwa kami naglilingkod, ang nararamdaman kong galak ay mararamdaman din nila. At wala man akong maiganti sa bawat naglilingkod na tulad kong nakasuporta sa gawain ito dahil ako'y wala. Ang Ama nagaganti noon, hindi na ako dahil wala naman po talaga akong sweldo rito Tama ba ga? At nagpapasalamat ako sa Ama dahil buhay siyang nangusap, buhay siyang totoo, na sabi niya, hindi niya ako pababayaan at hindi niya pababayaan ang pamilya ko, hindi niya pababayaan ang gawain ito. Hindi naman talaga at pinabayaan mula sa simula. Bakit di ko siya paglilingkuran? Ngayon, mga mahal, huwag kayong magtaka sa sarili niyo kung ba't kayo di nakikinabang. Huwag kayong magtaka sa sarili niyo bakit kayo nasasaktan, nahihirapan. Bakit kayo ay nagdaramdam o dili kaya ay bakit ganun bakit ganun wala na po akong sagot doon sa tanong niyo ngayon. Sarili niyo na lang ang sumagot kasi wala akong alam talagang isasagot sa inyo dahil ako'y sumusunod lang.
At kung palagay naman po ba ninyo, kung tao lang ang magsasabi sa akin, may magagawa ako sa inyo. Po, kung tao lang naman po ang nagtindig nitong gawain ito, dapat siyang gumagastos at ako'y tinuturuan lang niya. Di po ba? Kung may nagturo sa akin tao at nagsabing, ito gawin mo, at ako'y tagasunod lang, dapat sinusweldohan niya ako. Tama po ba? Wala naman Kaya, pinakita ng Diyos mula sa simula na itong gawain ito'y siya ang nagbalangkas, siya ang nagbuo, kaya nakakatakot siyang talikuran. Ngayon po, yung mga hindi natatakot bahala kayo. Basta ako'y takot dahil siya ang nasumpungan ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman, narinig nyo ba? At kailan ba naganap yung may nagsabi sa inyo na pinakibilitaan ko at sinabi kong, hoy, sabihin mo nga sa kanya pumunta rito. Wala pa akong pinagsabihan. Wala pa akong natatandaan na pinuntahan kong pinakiusapang magbalik. Kundi, aalamin ko lang kung ano ba ang naging dahilan. Ano man ang sabihin o hindi man sabihin at ayaw magtapat sa akin, pagkatapos ay tapos na. Ngunit, wala na. Sa akin yon. Tagasunod, lingkod, pasyente, dahil wala naman po sa atas yung sa akin Hindi naman sinabi sa akin lahat ng nawawalay hanapin ko, puntahan ko. Kundi, pumayo ka na, ipangalatang mabuting balita. Buhay ba ang Diyos? Ngayon po, katulad ninyo, naglilingkod na kayo. Kayo naglilingkod na. Sino ba pinaglilingkuran nyo? Ako ba? Kanino tayo magpapakatotoo? Kayo po, sumasamba kayo sa Diyos, tumatawag kayo sa Diyos. Sino ba tinatawagan nyo? Ako. Kaya po, kayo, ako, magpakatotoo sa Kanya para may matanggap kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Ngunit, katulad ng isang pasyente, sabi niya, pagalingin mo naman ako. Ano po? Ulitin niyo nga kaka. Pagalingin mo naman ako, matagal na ako may sakit baka matagal ka na rin kako nakalimot sa Diyos. Ako, wala akong bibigay sa iyong kagalingan kako. Mayroon akong ibibigay sa iyo yung kaloob sa akin. Kapag tinanggap mo, gagaling ka kako. Buhay ba ang Diyos? Ngunit ako, hindi kita kayang pagalingin. Ako nga po, pag may masakit sa akin, hindi ko rin kayang pagalingin Ang Diyos lang ang nagpapagaling sa akin. Habang gusto niya ako mabuhay sa lupa, mapapagaling niya ako. Pag hindi na, hindi na ako gagaling. Yun ang katwiran kong natutunan sa Kanya. Yun ang naturo niya sa akin, dahil siya Diyos ng kahiwagaan at Diyos ng himala. Kaya, kung ano ugali ko noon, naku, hanap din hanap doon. Extra dito, extra doon. Dahil tinuruan niya ako, hindi ko na ginagawa. Subalit, patuloy ako nagtitiwala. Ngunit kayo naman, kung hindi nyo maabot at hindi nyo matularan yung ginagawa ko, hindi ko naman po hinahanapan kayo, di gawin nyo kung anong gusto nyo. Tama po ba? Binawalan ko ba kayong magpa-doktor? Binawalan ko ba kayong uminom ng gamot? Binawalan ko ba kayong magpa-ultrasound? Urine analysis? Magpa-test ng dugo? Magpa-x-ray? Magpa-ECG? O kung ano man, MRI, kung ano man yan. Wala akong binawal. Kundi ako pa yung nagsasabing, sige, magpaganito ka para malaman mo. Kung sinungaling kayo na magdala. Sinisiraan niyo yung totoo ko, na pagkikipagtotoo ko. Kayo managot sa Diyos, wag ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos?
Tapos may nagsabi, ako po nagpa-opera na, si po pagkatapos bumalik. Hindi po ako naninira. Sa experience ko lang, yun ang binabahagi ko sa inyo at yung totoong naganap. Bumalik. Namamalipit. Napa-opera na po ako pero bakit ganun pa rin po ba't sa akin ka magre-reklamo? Bumalik ka sa doktor mo para masuri ka muli. At di ko sasabihin kung bakit. Pagkatapos sasabihin mo, sabi po ni Apo Kunching, ganun-ganon. Ginagawa nyo na lang ako kung chismis. Sige bumalik ka. Pero may pinabatid sa akin. O nung bumalik? O ano sabi sa'yo? Ganito. Alam ko naman Kaya lang, hindi ko sasabihin. Sapagkat hindi ka naman ganun kalalim. At yan ang totoo. At yan ang dahilan kung bakit hindi lahat ay kinakausap kayo. Bakit? Naintindihan nyo ba yung sasabihin ko? Tatanggapin nyo ba yung sasabihin ko? Maunawaan nyo ba yung sasabihin ko? At gaano katotoo na makikipagtotoo kayo? Pwede kapag sinabi sa inyo at labag naman sa kalooban nyo, di naman kayo totoo, siniraan nyo lang ako? Hindi papayag ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos. Na gano'n na lang ang gagawin sa akin. Sapagkat sabi ko, Panginoon, sobra na po. Huwag naman. Buhay ba ang Diyos? Ngayon, kung niloob ng Ama na may pabatid at sinabi sa inyo, at ginawa nyo pa rin pabiru-biro, nasa sa inyo na yon. Nasa sa inyo na yon. Bakit ko po nasasabing nasa sa inyo na yon? Kasi po kung nahirapan ako, sana nakita niyo ako, hindi na ako makaugapay. Kadami niyong ginagawa. Marami kayong ganon. Maraming ganon na tao. Sinabi ka ni Apo Kunching, ganon. Hindi po ako natitinag doon. Hindi ako matitinag. Dahil alam ko naman yung sinasabi ko, hindi. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngayon, bumalik ka. Halimbawa, sinabi mo, sabi niyo po ganito.